Summer vacation na nga at natapat nga ng Holy Week kaya punta kami ng Boracay. Pero actually 2 weeks ago lang namin ito pinagdesisyonan kaya medyo nagmamadali kami sa mga desisyon na gagawin namin sa buhay. Bale buti na alam meron kami nakuha ang carpool. Ito nga pala si Kuya, maraming salamat sa paghatid sa amin sa NAIA, napakabait niya. Kaya kung naghahanap kayo ng sasakyan papunta sa NAIA, anywhere in the Luzon, ay book nyo lang si Kuya. Napakaluwag nga ng kalsada na yun kaya napadaan kami sa Manila at di na kami nag-skyway para pumunta sa airport. At ito na nga nahatid na kami sa NAIA Terminal 2. Sasakay kami ng AirAsia papunta sa Kalibo, Aklan dahil napakamahal na punta ng Boracay nung panahon na yon. Isang option nga pala ang Kalibo Airport papunta sa Boracay dahil unang-una malapit lang naman talaga at 1.5 hour ang tinatakbo hanggang 2 hours papunta sa Katiklan. 40 time na nga namin ang flight papunta Kalibo. In fairness ay on time sila ngayon. Bale, ang mga domestic flight nga pala ng Asia at Philippine Airlines ay magkasama na yun sa NAIA Terminal 2 at nagsimula na kami mag-take off papunta sa Kalibo, Aklan. Ibang experience din talaga ang lumipad ng gabi kasi makikita mo ang magagandang city lights sa Metro Manila at sa mga karatig probinsya. Bale, nag-DIY nga lang pala kami papunta ng Katiklan at nagbayad kami ng 300 para sa pamasahe papunta sa Katiklan Jettyport mula sa Kalibo Airport. Pagdating nga pala namin sa Jettyport at nagbayad kami ng 150 pesos para sa terminal fee, 150 pesos para sa environmental fee at 50 pesos para sa bangka. Tip lang din kung darating kayo sa Kalibo ng gabi ay kumuha na rin kayo ng package papunta sa hotel kasi hindi namin alam na kailangan pa pala namin magantay ng matagal sa boat para makatawid ng Katiklan Jettyport. Pero okay lang din naman kasi dumating yung grupo ng mga Koreano at nakasabay na din kami at nakarating na rin sa isla ng Boracay. Ayan, isa to sa exciting part kasi magsisimula na ma-experience ang Boracay papunta dito sa Jettyport. Ito nga pala yung daan na papunta sa sakayan ng boat dito sa Katiklan Jettyport at binerify na nga ni Kuya ang aming ticket at nagantay lang kami ng sandali para makatawid na kami sa isla ng Boracay. May option nga din pala kayo na sumakay ng chartered boat kaya lang medyo mahal pero kung marami kayo ay isang option din naman na sumakay ng chartered boat patawid ng Katiklan Jettyport kung darating na nga kayo ng 10 oras ng gabi dito sa Jettyport. Arin na nga pala itsura ng Katiklan Jettyport. Ito kayo mag-aantay ng boat bago sumakay papunta sa Boracay. At nagsimula na kami magbiyahe papunta sa Boracay. Ito ay magtatagal lamang ng mga 15 minutes papunta sa isla ng Boracay. Then maglalakad nga lang pala kayo papunta sa may terminal ng tricycle at sasabihin nyo lang kung saan hotel na kayo at sila na bahala. Nagbayad nga pala kami ng 200 pesos papunta sa aming hotel. At dahil madaling araw na kami pumunta ay pagkagising namin ay sinilip na namin ang magandang isla. Although may mga lumot sa panahon talaga ng March hanggang April ay talagang maraming lumot. Pero sabi nila natural lang naman ito. At Diyos ko, wala na nga halos kaming pahinga pero kailangan namin enjoy ang Boracay at kami nga ay nag-island hopping. At inayos nga pala ito ni Kuya Marco at kung kayo naghahanap ng water activity sa Boracay ay i-message nyo lang si Kuya Marco. Napakabait niya na talagang asakasuhin kayo all throughout the tour. At dahil join nga lang kami, nagbayad kami ng 900 pesos. At may kasama na itong lunch pero may mga entrance fee sa mga ibang lugar. Kaya mag-ready din kayo ng extra pera kung kayo ay mag-island hopping tour dito sa Boracay. At once in a lifetime, pwede nyo itry ang Henan Group of Resort dito sa Boracay. At nag-stay nga kami lang sa may Henan Garden Resort dito sa Station 2 sa Boracay. At napakaganda naman talaga ng mga kwarto at talagang worth it ang gagastusin mo dahil lahat ng amenities ay makukuha mo. At may kasama pang breakfast araw-araw. Serious. At mabalik nga pala tayo sa island hopping. Ang pupuntahan nyo nga pala ay ang Puka Beach. Dito nga pala ay pwede kayong mag-rent ng crystal kayak at mag-emote-emote na lang sa paligid. Dahil isa ito sa first stop natin ngayong island hopping tour. Ang next stop nga pala namin ay dito sa may corals na hindi naman masyadong maganda. At magbabayad kayo ng 100 pesos kung gusto nyo mag-experience ng snorkeling. Pero kung gusto nyo talaga ng snorkeling ay magpalawan kayo. And then next stop ang paborito ko ay kung saan kayo magla-lunch na unlimited buffet dito sa may Katiklan. Kasama na nga pala ito sa binayaran natin ng 900 kung saan mabubusog kayo dahil may mga iba't ibang choices na pagkain at may pa soft drinks pa. Sulit na sulit din naman kasi may choices ng pork, ng chicken, shrimp at isda at may kasama pang soft drinks at unlimited kaya pwede kang umulit kung ikaw inabitin sa kinakain mo. Pagkatapos mga kumain ay pwede nyo lutuin ang mga sarili nyo at di ko na sinubukan kasi magmumukha ako nilagang baboy. Cheers! At ang final stop nga natin ngayong island hopping ay dito sa Crystal Cove sa may isla ng Boracay. Yun nga lang, kailangan natin magbayad ng 300 pesos. Pero sulit na sulit kasi napakadaming magandang spot at may mga cave kayong mapupuntahan dito. Kaya huwag niyong palalampasin, lalong-lalo na to sa may unang cave na papasukin natin. Tingnan nyo. Charis. Eto nga pala yung unang cave, nga lang ay medyo malakas ang alon kaya hindi kami napag-swimming pero kung low tide naman at payapa ang dagat ay pwede kayo mag-swimming sa may cave na to palabas. Medyo madami nga din pala lalakarin at make sure may dala kayong tubig para hindi kayo mauhaw habang naglalakad kasi mahalaga na tayo ay may rehydrate habang nandito sa may isla dahil mainit ang panahon.
At talagang mapapawaw kayo kasi madami talaga mga sceneries na para kayo nasa ibang bansa o kaya nasa Batanes pero nasa Boracay lang talaga kayo. Ayan, sobrang ganda ng view talaga at talagang marami kayong mapipicture kaya make sure na maraming space ang inyong camera o cellphone kung kayo ay magpipicture. Bale, ito na nga pala yung second cave na papasukin nyo at medyo high tide nga na yun. Kaya yung iba natatakot bumaba pero ako dahil may ko sa adventure ay talagang sinuong ko ang malakas na alon para lang makapasok sa may pangalawang kuweba. Sayang naman kasi, di ba? At pagkatapos nga pala natin mag-picture ay muli kang babalik dito sa may hagdan at kung saan marami nagpipicture kaya dapat medyo mabilis tayo. Ito nga pala yung kuweba papalabas at make sure lang nakayuko kayo kasi mahirap maundog talaga dito sa mga stalactite. Cheers! At ito nga nagtatapos ang aming island hopping tour. Kaya kung kayo na sa Boracay at gusto niyo ma-experience ang ganitong experience, ay message nyo lang si Kuya Marco para i-arrange ang inyong tour. Kung gusto niyo naman ng full package, i-message nyo na ako at magbubuko kayo sa may Boracay by Viajeros Tour. Hanggang dito na lang. Paalam!